akong panibagong project. Iyan ang gagawin ko naman ngayon. Yung tinatawag na Dutch apple pie. Yun yung merong sa ibabaw ng pie, instead na crust, crumbs naman. So, malalaman nyo kung paano gumawa ng crumbs. Ang una natin gagawin, yung crumbs. Yun yung nasa ibabaw ng ating pie. So, ang kailangan natin doon, itong brown sugar. Wala akong light brown. Dark brown sugar lang ang meron ako. Yung hinihingi ay 1/2 of a cup. Packed, it says. So, ito yung ilalagay natin sa ibabaw. So, 1/2 na yan. Lagay natin dito. Ang isusunod natin ay ang flour, harina, 3/4 of a cup. So, ang gagamitin ko ay ang 1/4 measuring cup. So, 3 nito para 3/4. Okay. 1. Kailangan ano siya, yung pantay. There. 2. And then, 1 last. Napakadaming. Yan yung para sa ibabaw ng ating pie. And then, 3/4. Tatlong 1/4, 3/4. 1/8 of a teaspoon of salt. Lagay na natin dito. Yan, 1/8 of a teaspoon. Tapos, ang ating nutmeg. Nutmeg, sabi 1/4 of a teaspoon. Lalagyan natin siya ng 1/4 of a teaspoon. Yan, 1/4. Sama na natin dyan. Gusto kong lagyan siya ng cinnamon. Gusto ko 1/2 a teaspoon kasi mabango ang cinnamon. Mabango siya sa ating baking. Okay, 1/4. Oh, 1/2. Okay, 1/2. Yan. Mabango na, masarap pa. Lahat ng dry ingredients natin, kumpleto na. Ito namang wet ingredients. Ang kailangan natin ay 6 tablespoons of unsalted butter. Unsalted butter. 6 tablespoons. I-melt ito. Tapos ihahalo dyan sa dry ingredients. Yan ngayon, ilalagay natin muna sa ref habang ipiniprepare natin ang ating apples. Para lumamig siya sa ref. Kasi ang idea is ma-maintain na malamig ang butter. Kasi yun ang magbibigay ng lutong sa ating crumbs. Kaya na yung 6 tablespoons na unsalted butter. Lalagyan ko siya ng vanilla. Pagkatapos, imimix natin doon sa dry ingredients. Ihahalo ko din itong sugar. Ilagay na natin ang sugar. Kaya ng vanilla. Nilagay ko na sa teaspoon. Ilalagay natin dyan para ihahalo doon. At imimix natin itong dry ingredients. Itabi muna natin to. Ito ang ating imimix ngayon. Yan. Kapag na-mix siya, ihalo natin yung butter. Ngayon, ipagpapatuloy natin itong paggawa ng crumbs. Lalagay natin itong melted butter and hahaluin nating mabuti yan. At ilalagay natin, itatabi muna natin siya sa refrigerator habang binabalatan yung mansanas at gumagawa ng filling. Ang susunod natin yung para sa mansanas naman. Ito, papalamigin natin siya dun sa ref.
maluluto yung magiging crumbs. Halu-haluin natin siya. Okay, ito na yung ating crumbs. Papalamig muna natin at isusunod natin yung paggagawa naman ng filling para sa ating mansanas. Meron na ako diyang asukal. Kailangan ng 3 tablespoon na flour. Gagawin natin yan maya-maya. Kakailanganin din natin ng 2 tablespoon na butter at saka 1 tablespoon na lemon at saka syempre kalahating kutsarita ng cinnamon. Gagawin muna natin itong ating lemon. Okay, gawin na muna natin itong 3 tablespoon na flour. 1, 2, 3. Yan, sakto sa sukat. 3. May konting sobra, ayos na yan. At lalagyan na natin siya ng kalahating teaspoon na ating cinnamon. Lagyan natin ng kalahating teaspoon. Ayan. Halu-haluin natin yan at saka yung sugar. At mamaya ilalagay natin sa ating mansanas. Ito ang ating sugar. At ito naman ang ating harina at saka cinnamon. Halu-haluin natin yan. Yung liquid na lemon, which is yung kinatas natin kanina, at saka yung butter, pagsasama-samahin natin yan mamaya ilalagay sa mansanas na nahiwa-hiwa na. So, ang susunod ko dito ay hihiwa-hiwain ko yung mga apples. Ito yung gagamitin kong crust. Ready na siya. Makapal siya, oh. Kaya maraming mailalaman na apples. Galing yan sa freezer. So, kailangan palambutin natin siya within 20 minutes. Ilalagay ko siya sa ref para mamaya tamang-tama pag lahat na balatan na yung mga apples. Hinanda ko na rin itong metal na meron siyang foil para sasalunan kung ano man ang aapaw dito. So, ganyan na magiging itsura niya mamaya kapag meron na siyang pie. Ngayon, meron na siyang filling, yung palaman ng mga apples. Yan ang ating preparation. Ito mismo yung ilalagay natin sa oven. Ngayon, uumpisahan na natin ang pagbabalat ng apple. Ang style ng pagbabalat ko ng apple, gagamit lang ako ng kutsilyo, paikot. Meron akong pangbalat. Kaya lang mas maganda to. Okay, ganito ang pag-uumpisa ko niyan. Sa ibabaw. Hindi siya buo kasi sinisikap kong huwag makapal ang pagbabalat. Ngayon, pag ihiwa-hiwa nito mamaya, hindi, siguro vertical. Kasi yung iba horizontal. Kailangan manipis lang. E, ang gagawin ko, ang paghihiwa-hiwa ng apples, hindi malalaki. Gusto ko maliliit lang para madaling maluto. Okay? Babalikan ko kayo mamaya pag natapos ko na ito lahat. Okay, nabalatan na siyang lahat, nahiwa-hiwa na siya. Hihiwain ko pa siya ng maninipis, pahalang. Okay, oven is heating. 350. Yan, 350.
And this is the last portion of the apple that I'm gonna slice. Ganito yung sinasabi kong pag-slice. Yan. So, ito na yung last portion. Yun na silang lahat. Kompleto na. There. Ito ngayon ang lalagyan natin ng lemon. At saka, lalagyan natin ito. At ilalagay na natin siya dun sa ating pie crust. So, ito na lahat. Lalagyan natin ng lemon. Lalagyan natin ng harina. At saka butter. And then, ilalagay natin dun sa pie crust. Lagay na muna natin ang lemon. Sorry. Isang kutsara yun. Isang kutsara yung lemon. And then, lalagyan natin ng butter. Ang mahalo dapat mabuti. Kailangan yung ating pie crust malambot na. Okay. Yung butter. Naku, yung butter nanigas na ulit. Siguro aking aanohin siya. Ngayon, habang pinapalambot natin itong ating pie crust, ito, ihahanda na natin itong ating apples filling. So, ilalagay ko yung butter. Yan. Haluin natin muna. Kasi butas-butas yung aking itong aking pinaglalagyan, container. Kaya, naku, yung mga butter lumalabas na. Sayang naman. Kaya natin yan. Okay, lagay na natin lahat. At lagay na natin itong ito ginamit ko kasi wala na akong malaking bowl, yung container. Wala na akong malaking container. Okay, lagay na natin siya. Yung butter ang magpapaano dyan, ang pinaka-liquid niya. At saka yung ating pinaka-crumbs. Ipa-flat natin to para kasya siya lahat. Ayan. Na ilagay ko na siya lahat. Ayan. So, ilalagay natin itong crumbs. Naku, tumigas nga siya, oh. Crumbs. Parang igaganyan natin siya. Yan ang pinaka... Yan. Hanggang sa mapuno siya. Ganyan. Wow. Okay, mamaya pag puno na yan, ilalagay ko na siya sa oven. Pag puno na siya.
So, ayan, malapit nang makover lahat. Ilalagay ko lahat ng crumbs. Pagka na-cover na siya lahat, tsaka ko siya ilalagay sa oven. Ayan, palagay ko naman. Na-covera na lahat. Yan. Lalagay na natin siya sa oven. Ayan yung sinasabi kong paglalagyan natin ito. Diyan. Bago natin siya isalang. Bago natin siya isalang, diyan siya nakalagay para lahat kung meron mang kung meron mang mga butter na aapaw, diyan siya masasalo. So, tada! Luto na ang ating Dutch apple pie. Masarap. Ang requirement, dapat mga 45 up to 55 minutes ang baking time. Ginawa kong 1 hour, kaya yan ang resulta. Pero masarap yon yung mga tostado. Masarap yan. Okay. Pasensya na, yung slice nasa tiyan na. Kaya yung pinanggalingan na lang ang nakuha na ng picture. Kaya nyo rin gawin yan.